Ang ikmo ay isang maliit na halaman na gumigapang na matagal nang ginagamit sa panggagamot. Ang mga dahon ay bilugan sa ilalim at may patulis na dulo, habang ang mga bulaklak ay kumpol-kumpol sa isang tangkay. Karaniwang tumutubo sa mabababang lugar sa Luzon. Ang dahon nito ay karaniwang ninunguya bilang nganga o moma kasama ng iba pang sangkap. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa ikmo? Ang iba't ibang bahagi ng halamang ikmo ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Una, ang mga dahon ay makukuhanan ng langis na kung tawagin ay betel oil. Taglay naman ng langis ang ilang uri ng kemikal. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot, at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Karaniwang dinikdikdik at kinukuhanan ng langis ang sariwang dahon ng ikmo. Ito rin ay kasamang ninunguya para sa nganga o moma. Maaari ding langgisan ang dahon at ipantapal sa ilang kondisyon sa katawan. Maaari ding inumin ang katas ng dahon sa pamamagitan ng paglalaga dito. Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring matulungan ng ikmo? Una, sugat. Karaniwang dinidikdik ang dahon at pinagtatapal sa sugat upang mabilis na gumaling. Dalawa, pananakit ng tiyan. Ang dahon ay karaniwan ding pinapahiran ng langis at saka ipantatapal sa bahagi ng tiyan upang maibsan ang pananakit. Maaari ding inumin ang pinaglagaan ng dahon para sa kaparehong epekto. Maaari ding dikdikan ang dahon bago ipantapal sa tiyan. Tatlo, pinuno ng dibisyon. Ang pagtatapal ng dahon na pinahiran ng langis sa tiyan ay mabisa rin para sa kabhag. Apat, hirap sa paghinga. Maaari namang itapal sa dibdib ang nilangisang dahon para malunasan ang pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. 5. Diphtheria. Ang langis na makukuha sa dahon ay maaaring ipangmumog para maibsan ang sakit na diphtheria. 6. Pananakit ng ulo. Dapat namang itapal sa noo at sentido ang dahon para matulungan ang kondisyon ng pananakit ng ulo. 7. Eksema. Ang inflamasyon sa balat dahil sa dermatitis ay maaaring malunasan ang pagtatapal ng dinikdik na dahon sa apektadong balat. 8. Mabahong hininga. Ang pagmuya sa sariwang dahon ng ikmo ay mabisa para mawala ang hindi kanais-nais na amoy ng bibig.